Super late na nga pala akong nagising, siguro mga 10:30 AM na. Syempre, anong oras na rin kasi ako noon nakatulog dahil 2 AM na dumating yung barko. Tapos, nakarating ako dito sa hotel mga alas 3 na ng madaling araw. On the way na nga pala ang babae papuntang San Andres dahil sa covered court ng San Andres gaganapin ng program, so doon na rin ako kaagad dumiretso. At pagdating ko nga here, napaka-busy na nilang lahat. Eto yung mag-aayos sa akin, ang nag-iisang Diyosa na si Queen Masang. And eto naman yung mag-hair sa akin, si Kylie. Dahil busy pa si Mami Queen sa kanyang mga kandidata, inuna na lang muna ni Kylie na i-curl yung buhok ko. Ni-remove ko na rin yung foundation ko kasi naka-foundation pa ako niyan at saka nakakilay pa. Sa nipis ba naman ang kilay ko, talagang need kong magkilay pag lumalabas. Napansin nyo naman na naka-nails ako. At eto pa yung paborito kong kulay, it's purple. Eto yung second time ko na magpa-nail extension sa buong buhay ko. Hindi kasi talaga ako mahilig mag-inarte sa kamay at paa na akala mo naman pagkaganda-ganda ng kamay at paa. Dahil ang event na pupuntahan ko ay napaka-special for me, so pinaghandaan ko talaga ang araw na to. Sinisimulan na nga yung pag-aayos sa akin na luha-luha pa ako dyan kasi matagal-tagal na rin na hindi na ako naglalagay ng contact lens. At baka nanibago ulit siguro yung mata ko. Kaya ni Lacey kanina, alabahan pa ito, tapos Nagkita rin kami ni Mamang Jan, isa rin siya sa naging handler ko dati nung sumasali pa ako sa pageant. Hindi niya pa nga ako napansin nung una kasi ang akala niya, isa rin daw ako sa mga candidates. Malapit nang matapos ang pag-aayos sa akin, 6 PM dapat magsisimula yung program, nakapagsimula sila 7 PM na. Binihisa na rin ako agad para maipagpatuloy na ang pagsiset ng buhok ko. So eto na, magsisimula na ang program, Welcome Ball 2025. Si Sir Kelly nga pala ang nag-imbita sa akin na maging isang parte ng kanilang event. Production number, yung unang kategory, ang bawat isa ay nagkanya-kanya na nagpasiklab ng kanilang angking galing sa pagsasayaw at pagpapakilala. Paglabas ng mga kalahok sa production number pa lang, talagang mainit agad ang labanan. Bawat departamento, palakasan na lang talaga ng hiyaw. Hindi ko alam kung sa mga naghihiyawan ako nag-e-enjoy o sa mga kalahok. Ang sumunod na kategory naman na kanilang prinisenta ay sportswear. Nakakatuwa ang mga mag-aaral na kalahok sa patimpalak na ito dahil ang dami nilang prinisenta ang iba't ibang klase ng sports attire. Pagkatapos ng sports attire, sinundan naman ng pangatlong kategory. Ang kategoryang ito ay SDG attire and privilege speech. Nakakamangha ang kanila mga ipinakita sa kategoryang ito. Pagkatapos ng pangatlong kategory, the last but not the least, ay ang formal attire presentation. Pagkatapos nilang ipresenta ang mga nagagandahan nilang formal attire, tinawag na rin isa-isa ang mga nakapasok sa top 10, 5 babae at 5 lalaki. Habang naghahanda ang mga kalahok para sa Q&A portion, ang dami pang kaganapan na nangyari. Hindi ko na rin nakuha ng video dahil naging busy na rin ako sa pagbibigay ng kanilang puntos. After the Q&A portion, presentation of major awards. Congratulations sa mga nanalo! Ipagpatuloy nyo lang ang inyong nasimulan. So yun lang, thank you for watching. For more updates, don't forget to follow me. Bye-bye! Mwah!